So tonight, I will be sharing two questions with you, which is question number 11, question number 12 regarding with my topic entitled Ang Pangangalaga ng Diyos or the Providence of God. Ang ika-11 na tanong sa Westminster Shorter Catechism ay, ano-ano ang mga gawang pangangalaga ng Diyos? Or what are God's works of providence? And the answer is, let's read together. God's providence are His most holy, wise, and powerful acts of preserving and governing all His creatures and all their Amen. Ang mga gawang pangangalaga ng Diyos ay sa pamamagitan ng Kanyang kabanalan, karunungan, at kapangyarihan na ingatan at pamahalaan ang lahat ng Kanyang nilikha at ang Kanyang mga gawain. Basahin natin sa Psalm 103:19. The Lord has made the heavens His throne, from the earth He rules over everything. God is the ruler over all creation. Amen? Amen. Sinasabi dito na tinalaga ng Panginoon ang kalangitan bilang Kanyang trono. Mula roon, Siya'y naghahari sa lahat ng bagay. And basahin rin natin sa Mateo 10:29-30. Amen. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. He is the most powerful above all else. That's why He knows everything. Even the strands of our hair, He already know how many it is. Wala rin tayong maitatago sa Kanya. Iniisip mo pa lang, alam na niya. And gagawin mo pa lang, alam na din niya. God knows our motives, our intentions, and our heart's desires. We cannot hide anything from Him. Alam ni God if nalulungkot tayo or alam niya if masaya tayo or may mga pinagdadaanan tayo in our life. Itinuturo ng tanong na ito sa mga tao kung paano pangasiwaan ng Diyos ang lahat ng bagay at ipinapaliwanag naman ng sagot ang patungkol dito sa pamamagitan ng 300 upang makilala ng mga tao ang Diyos at malaman at maunawaan ang Kanyang pangangalaga sa lahat ng bagay at buhay. So, under the question number 11, we have 3 ways for people to know God and to recognize and understand His care for all things in life. Ang unang itinuturo ng sagot sa ika-11 na tanong ay number 1. Ang Diyos ang nangangasiwa sa lahat ng Kanyang nilikha, sa pamamagitan ng Kanyang pangangalaga. Or God supervises all His creation through His care. God is in control of everything. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo na tanging ang Diyos lamang ang may kontrol ng lahat ng bagay dito sa mundo at wala ng iba? Amen. Amen. Walang sino man ang nakakaalam or makakapagsabi ng mga mangyayari pa lang in the future. Diba? Maliban sa Diyos. Because He already knows our past, our present, and future life will be. Sometimes, people or social media influences us to believe in such many things that is happening in this world na akala natin is totoo talaga. Kasi nahulaan nila, for example, yung mga mangyayari in the future. And then, tumutugma sa sinabi niya yung nangyari. But as Christians, we need to have the stand that we only believe in Jesus Christ, who is omnipotent and omniscient, who is the most powerful God and who truly knows everything. Ang Diyos ang nangangasiwa sa lahat ng Kanyang nilikha upang ang lahat ay para sa Kanyang kalwalhatian.
Ang ikalawa namang itinuturo ng sagot sa ikalabing-isa na tanong ay, number 2, let us read. God protects all His creation through His loving care. Let's read in Psalm chapter 12, verse 7. God preserves His people, God protects His people, God sustains His people, and God keeps His people safe. Siguradong walang hanggan ang pag-iingat ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha sa pamamagitan ng Kanyang pangangalaga. Ang daan ng pag-iingat ng Diyos ay pagbibigay ng pagpapala, gantimpala, pagbibigay din ng mga bagay na ninanais ng tao, at kung ang mga tao ay hindi na nakakasunod ng mabuti ayon sa pangangalaga ng Diyos, sila ay iniingatan pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpaparusa upang hindi mawala mula sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya dapat alam at nauunawaan natin kung ano ba yung mga nais ni God sa buhay natin and sa ating mga ministeryo upang mamuhay sa pamamagitan ng pagpapala at matanggap ang mga gantimpala sa lahat ng ating mga ginagawa dahil ang ating buhay ay nasa kalwalhatian ng Diyos. At ang ikatlong itinuro ng sagot sa ikalabing-isa na tanong ay number 3. Let's read. Ang Diyos ang mamahala sa lahat ng Kanyang nilikha sa pamamagitan ng Kanyang pangangalaga. Amen. God governs all His creation through His care. Let us read 1 Chronicles chapter 16, verse 31. And basahin din natin ito sa Tagalog. Lupa'y magsaya. Ipahayag sa lahat ng bansa, si Yahweh ay nagtatal. God's governance all is a blessing. Naniniwala ba kayo? Amen. For if people live for His glory, surely their whole life will be in holiness. And because of this, everything they do will have peace and will be for their good. Ang Diyos ang namamahala o namumuno sa lupa, dagat, ilog, sa pagkilos ng tao at sa kasaysayan ng buhay ng tao. And sa pamamagitan ng Kanyang pangangalaga, kaya dapat nating hanapin ng Diyos sa bawat pangyayari sa ating buhay. For if people live for His glory, di ba? Tayo ay mamumuhay with holiness. And kaya dapat nating hanapin ang Diyos sa bawat pangyayari ng ating buhay. Let's always seek Him more in our daily lives. Ang mga matatalinong Kristiyano ay laging hinahanap ang Diyos sa bawat oras at buong panahon ng kanilang buhay upang mamuhay sa kapangyarihan ng Diyos. At in this way, other people will know that human life is under the rule or governance of God. Ngayon naman ay dumako tayo sa ika-12 na tanong sa Westminster Short Catechism. Ano ang natatanging pangangalaga ng Diyos na Kanyang ginawa sa tao? In English, what special act of providence did God exercise toward man in the state in which he was created? And the answer is, when God had created man, He entered into a covenant of life with him on condition of perfect obedience, forbidding him to eat the Nang likhain ng Diyos ang tao, siya ay nakipagtipan dito. Sinabi ng Diyos sa tao na huwag nitong kakainin ang bunga ng puno na nagbibigay kaalaman sa kung ano ang mabuti at masama. Dahil kung hindi, ang tao ay mamamatay. Let's read in Romans 5:12-14.
presence of God as Adam did. Now, Adam is a symbol or representation of Christ who was this 12th question and answer in the Westminster Shorter Catechism teaches that God's care is found in the relationship between God and man. The important focus of the relationship between God and man is God's declaration of His covenant of life with Adam, which is complete obedience to God. God made a covenant with all through Adam as their representative. For Adam was the first man and represented the whole universe. Therefore, all life in the universe was in Adam. Ibig sabihin, lahat ng tao at ang mundo ay pwedeng maging makatarungan o makasalanan dahil kay Adan. The Lord says in Genesis 2:17, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." This command of God teaches about the condition of the covenant, that the command of God must be obeyed 100%. Sa makatuwid, sinasabi dito na dapat tayong sumunod kay God ng 100% nang walang pag-aalinlangan. Kasi sometimes, di ba, sometimes gusto nating sumunod kay God, pero may mga times na nagda-doubt tayo, or sometimes naman merong parang nag-hinder sa atin na sumunod ng buong puso. Di ba? Na-experience nyo yan sometimes. And sinasabi dito sa tinuturo ko na dapat ay sumunod tayo ng 100% sa Panginoon and walang pag-alinlangan. So, lahat ng mga doubts and lahat ng mga thinking natin ay which is pumapasok sa isipan natin kapag sa times ng pagsunod sa Diyos ay dapat nating ipag-pray so that mas makakaroon tayo ng wisdom to decide or to plan in everything. It was not because there was a lack of food that Adam ate the fruit which gives knowledge of good and evil. Because yung buhay nila sa Eden is wala nang magkukulang, di ba? Di ba tumira sila sa Eden na parang lahat ng mga kailangan nila is nandun na. Hindi sila pinabayaan ni God, na titira sila doon na wala silang kakainin, isipin pa nila kung paano sila makakakain ng mga pagkain. So lahat yon is hindi na sila magkukulang sa kung ano pa. Ito ay dahil nagbigay ng kalayaan ng Diyos na kainin nila ang lahat at gamitin ang lahat ng bagay para sa gusto nilang buhay. What I really want all of us to know is man has the freedom to act or to do according to his own heart, yet he also has responsibility for his actions. So, di ba, meron tayong free na makagawa ng kahit anong gusto natin sa ating mga buhay. Pero lagi natin tatandaan na dun sa mga ginagawa natin, meron dun responsibility na iti-take natin sa mga actions natin. So, dapat lagi tayong mag-rely kay God and lagi tayong sumunod sa Kanya para hindi tayo mapapalihis ng landas or hindi ng right path, hindi tayo mawawala dun sa gusto niya, kung saan tayo niya gustong nandun. And man and the whole world received the punishment of death. The glory of fear of God were lost, and all came under God's judgment because Adam, who represented man and the world, failed in his duty. All people became sinners, and death came through Adam. There is no hope through Adam, but God provided the way to receive salvation, and that is through Jesus Christ and His grace. So, dahil nga dun sa mga pagkakataon na nagkakasala tayo,
Di ba sometimes naiisip natin na parang may guilt sa atin na parang minsan nakakagawa tayo ng mga kasalanan and then naiisip natin na parang hindi na tayo patatawarin ni God. But because of Jesus Christ, because of the grace of God, palagi tayong nire-remind ni God na magpatuloy sa ating mga buhay at palagi niya tayong nilalagay sa tamang daan na hindi tayo mapapahamak. Even some challenges and some circumstances na dumadating sa buhay natin, nalalampasan natin yun. Hindi naman porket lahat ng mga tao is nagkakasala is parang doon na nag-e-end yung buhay nila na walang Diyos. Sometimes God let things have to happen because He wants us to be more mas mapalapit pa sa Kanya. Sometimes kinakatok tayo ni God kasi sabi niya, anak, nagkukulang ka na sa akin. So, it's time for you to come back to me. May mga ganang realization na dapat nagiging sensitive din tayo. And that is ma-feel natin kung tayo ay nisisik natin si God more and more. And yun nga, kung tayo ay nag-devotion and nagbabasa ng Bible, mas nakikilala natin si God and mas malalaman natin yung mga kailangan niya or mga gusto niya ipagawa sa atin. The more you seek the Lord, the more we will know what's His will in our life. So now, my conclusion for this is man's life and blessing depended on perfect obedience to God. So, kung meron tayong tamang pagsunod sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. And kung laging naka-align sa Kanya yung mga iniisip natin, yung mga ginagawa natin, hindi tayo mapapahamak. God's providence is not about sustaining creation, but also about establishing a covenant relationship with man. So, dahil nga sa pangangalaga ni God sa atin, sa mga tao at sa sanlibutan, dito sa mundo, meron siyang ginawa sa atin na binigay ng kaligtasan. Di ba, imbis na tayo ay na-stop na dun sa pagkakasala dati na walang kapatawaran, because of Jesus Christ, God gave His only begotten Son so that He can forgive us for all our sins and we will save because of His grace. So we need to deepen our relationship with the Lord by seeking Him more and more, by studying the Word of God, and by doing our devotion daily. So now, church, are you willing to obey God even when it's hard? So hopefully, lahat tayo ay gustong sumunod sa Panginoon kahit na maraming mga pagsubok sa buhay, kahit na may mga hindrances, and kahit na may mga problems or meron ka man mga iniisip sa life mo, kailangan natin sumunod kay God. Let us trust the Lord who created the universe, believing that His wisdom is greater than ours. His timing is perfect, and His plans are always for our good. Amen, church? Amen. Basahin nga ulit natin. Let us trust the Lord who created the universe, believing that His wisdom is greater than ours. His timing is perfect, and His